Hi, magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan kong taga-lungsod ng Maynila. Sana po ay nasa mabuti kayo kalalagayan at mabuting kalusugan habang nanonood po kayo ng aming regular update dito sa lungsod, kung saan ang inyo pong pamahalang lungsod ay nagbo-broadcast halos sa araw-araw dito po sa opisina sa pamahalang lungsod ng Maynila. Dito po ay kahit papaano may update namin kayo kung ano ang sitwasyon ng ating lungsod at ng ating mga kababayan, mga naganap at magaganap sa lungsod. Lalo na partikular itong sama-sama nating nilalaban ng COVID-19 virus crisis. Mga kababayan, muli po ay nais kong ipahatid sa inyo ang sitwasyon ng may mga sakit sa ating mga kababayan sa lungsod. As of today, 5 p.m., on day 17 of our national government's plan and your city government's plan to contain and delay the said virus in our community, we have now total of 50 positive cases. Kahapon po ay 44, ngayon po ay nadagdagan ng 6 as per report of the Manila Health Department. May bago na naman pong nakumpirmang 6. At patuloy na lumalago ang mga numero na nagpopositibo sa COVID-19, mga kababayan. Sila po ay nakalagay o nailagay sa mga pribadong ospital at pampublikong ospital na pag-aari ng pamahalang lungsod at ng national government at mga private hospital na nasa loob ng lungsod ng Maynila. Sila po ay mga taga-lungsod ng Maynila, mga kababayan. Sumunod at patuloy na paglago ng PUIs para sa kaalaman ng mga hindi pa nakasusubaybay sa ating programang ito. Ang PUIO ay Person Under Investigation. Ito pong mga taong ito ay may mga ipinapakitang mild or severe symptoms ng COVID-19 ayon sa pag-aaral ng mga sayantipiko. Pagka ganun po, maraming bagay ang ginagawa sa kanila. Yung iba ay nasa bahay dahil mild ang kanilang sitwasyon. Yung iba naman ay nailagay sa ating ospital, partikular na sa Santa Ana Hospital. No? At sila po ay kaya naging PUI ay naghihintay pa rin ng resulta ng kanilang laboratory test or confirmatory test na ginagawa ng national government through DOH, no? Mga ospital na italaga ng national government na Department of Health. Ngayon po ay nadagdagan tayo ng 27 na PUI sa lungsod ng Maynila. At 3 po sa kanila ay namatay na. Nakikiramay po kami. Kalulungkot man. 3 po sa kanila ay nag-positive na. Tapos na po yung confirmatory test. Kaya ang total na PUI sa atin ngayong araw na ito, on day 17, ay 192 Manileños. So, pag-iisipin nyo mga kababayan, 50 lang naman yan na may virus sa atin. 192 lang yan. Marahil yan ang iniisip ng mga nagiinuman sa kalsada, mga tumatambay sa kalsada. No? Yung mga walang magawa sa kalsada at ilang lumalabag sa mga tagubilin ng national government
at local government. Opo, maaari pong maliit. Pero kung titingnan nyo at kayo'y patuloy na nakasubaybay sa amin, makikita nyo po yung exponential growth. Ano pong ibig sabihin nun, mga kababayan? Sa madalit salita, ibig sabihin, yung paglago ay dumodoble, yung doble, dumoble, yung doble, dumoble pa, and so on and so forth. So, ibig sabihin, mabilis po siyang kakalat. No? Bagay na ipagpasalamat natin sa Diyos, sa ating bansa, sa ginagawa ng national government, wherein talagang wala nang pwedeng pumasok na virus galing sa labas. Plus pangalawa, bagay na ipagpasalamat natin sa Diyos na dahil tayo archipelagic country. Pero bakit dumarami at lumalago exponentially ang mga cases ng PUIs at ng COVID-19 positive virus? COVID-19 virus positive. Ang dahilan, mga kababayan, sa ginagawa natin. Yan. Ini-expose natin ang ating sarili. Bagamat may mga panawagan na ang mga pamahalaan, lokal at nasyonal. So, ano ang sekreto, mga kababayan? Kailangan tayong magtiis. We have to pay the sacrifices all together. Kailangan natin magsakripisyo. Tiisin natin itong hirap na dinaranas ng marami nating mga kababayan, mga nawalan ng hanap buhay, nagugutom, mga kababayan. Marami po. Maraming hirap na diraranas ang ating mga kababayan ngayon. Pero wala pong gamot. At ang tanging solusyon ay bigyan ng agarang medikal na atensyon ang may mga sakit. At ang mga na-expose sa may sakit ay mailagay sa mga pasilidad or containment area nang siguraduhin hindi na sila makahawa pa. Pero dala ng mga ilan na nagiinuman pa sa kalsada, o barka-barkada pa, o meron pa akong na-report sa amin, hiniram yung pass sa nanay, o tapos naglaro ng basketball, o kanina po mga kababayan, o isang lasing, o yung ating mga taga-DPS na nagdi-deliver ng pagkain sa inyo, o binangga, o siya pa matapang, o lasing na, o binangga pa yung ating mga tao, pinagmumura pa. Mga kababayan, hindi ko naman maintindihan bakit may ilan pa tayong mga ganyang kababayan sa lungsod ng Maynila. Tingnan niyo po ang mga datos. At pag-aralan niyo, simple lang naman ho ito. 1 plus 1, simple mathematics. Dumarami. Kailan tayo magigising? Panawagan ko sa ilan. Kailan tayo magigising? Kapag inabot na natin yung katulad ng Italy, katulad ng China, ng Amerika. Ngayon, ang bansang Inglaterra, prinsipe, prime minister, mga leader, artista sa Estados Unidos, asawa ng Pangulo. Ano pa ba ang hinihintay natin? Walang pinipili ang ating kalaban. At ang masakit sa lahat, hindi natin nakikita. Minsan para bang wala tayong sintomas, pero nasa atin na pala. Kaya po, ako po hindi magsasawa at buong kababaang loob, nakikisuyo sa inyo. At paulit-ulit po, total laway lang naman to. Hindi ako mapapagod na magpaalala sa inyo. Para sa ikabubuti ng higit na nakararami po itong aming panawagan ng national government at local government. Para sa lahat. Pero magkaganon man, umasa kayo mga kababayang matitino. Umasa kayo mga kababayan kung nagtitiis. Umasa kayo mga kababayan kung nagsasakripisyo. Hindi natin papayagan ang iilan na sumuway. May gobyerno ang lungsod ng Maynila. At tuloy ang serbisyo ng gobyerno ng lungsod ng Maynila.
At lagi ko ipinararating sa inyo, kung ito'y makapagbigay man lang ng maliit na kapanatagan sa inyong damdamin, puso't isipan, na ang inyong gobyerno ay 24/7. Hindi po kami titigil. Hindi po namin kayo iiwan. Kailangan lang namin ang inyong mga tulong. At malugod kong ipinagpapasalamat sapagkat marami sa inyo ang sumasagot na sa ating health survey. Para po sa inyong kaalaman, sa mga bago lamang nakapanood ng aming panawagan, kami po ay may health survey kung saan pinipilit naming abutin ang 1.8 million or about 1.1 million na mga tagalungsod ng Maynila. Kung saan malalaman namin ano ang tunay ninyong kalalagayan. Mas madali, mas episyente, mas focus. Ibig sabihin, dala ng katapatan ninyo na ilahad ang sitwasyon ninyong pangkalusugan through that application, do sa messenger. So sa page ko po, just click the send message at tuloy-tuloy na po yun. Dahil dyan, maaari kayong makatanggap ng tawag sa aming Manila Health Department. Ang mga taong nasa likod niyan ay mga profesional. At huwag ko kayong kakabahan. Huwag ko kayong matatakot. Ang pagsasabi ng tapat ay nagsasama ng maluwat. Pag kayo'y nagsabi ng tapat, mas mabibigyan namin kayo ng agarang medical attention. No? Ibig sabihin, kayo ay may dadala na namin sa dapat na kalalagyan. At one way or another, mapoproteksyonan nyo din ang inyong mga mahal sa buhay sa loob ng bahay. So, yan po mga kababayan, no? At yan ang sitwasyon ng ating lungsod. At umasa kayo na ang ating namang mga medical facilities ay nakahanda at patuloy na lumalago, patuloy na lalakas. In fact, kahapon po nanawagan ako sa mga gustong mag-volunteer sa nurse or doctors, malugod namin kayo tatanggapin sa aming 6 na ospital, partikular na sa Santa Ana Hospital. Kagabi, nagdagdag na naman tayo ng mga bagong nurse, doctors, professionals. Pinirmahan ko po. Para lang ipakita sa inyo mga kababayan na pinalalakas natin ng gusto. Ngayon, kaya pa natin. Pero ayaw kung dumating ang araw, lunin tayo ni COVID-19 at mahirapan tayo. Pero lalo kaming mahihirapan ng kakahabol o habulin ni COVID-19 kung tayong mga kababayan mismo ay hindi makikiisa. Stay home, stay healthy, stay safe. Iwasan ang pakikisalamuha, social distancing. There is time for everything, mga kababayan. But this time, we must act all together. In synchrony, sabay-sabay. Para hong isang orkestra. Isa ang ating kinakanta, isa ang ating inaawit, isa ang ating ginagawa. Focus on one direction. Ang kalaban natin sa gerang ito, si COVID-19. Hindi ang pamahalaan, hindi ang kapitbahay natin, hindi ang barangay official natin, hindi ang pulis natin. Ang kalaban natin ay si COVID-19. Huwag na maligwak o maiba ang inyong isipan. Ang kalaban si COVID-19. Kaya po, sana, malugod ko po kayong hinihikaya. Ito'y simple panawagan. Sumunod po tayo, tupdin po natin, mga kababayan. Pangalawa, gusto ko pong ibalita sa inyo, ngayong araw na ito, Sabado, no, tuloy-tuloy pa rin ang ating gobyerno sa pagbibigay ng makakain sa ating mga kababayan. Today, we've delivered 15,258 boxes for 15,258 families. Ngayon, mga kababayan, nais kong ipahayag sa inyo, sa loob lamang ng 6 na araw, tayo po ay naka 102,554 na pamilya.
hopefully, ipinagpapasalamat ko sa taong bayan na nanonood nitong ating mga panawagan. Kakatok kami sa inyong bahay. Hindi nyo kailangan lumabas. Thank you very much sa inyo, mga kababayan ko. As you all know, we will not stop. Picture speaks 1,000 words. We do it during the morning, in the afternoon, sa umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw. Pag may dumating na supplies, deliver agad. Wala na pong patagalan. In fact, yung aming isang bodega, no? Ang ginawa po namin, kaysa maghintay naman, kami na po nag-repack. At ngayon, habang nag-uusap tayo, may awa ang Diyos. Aming pong pupunan ang isang malaking lugar. Apakalaki na lugar ng mga mahihirap nating kababayan. Pinupunan po natin yung kanilang pangangailangan. 24,000 families. Isang barangay lang yun. And we're doing overnight. Kulang lang po ng ilang piraso, hindi ko na po pinakakahon. Ngayon, kung sakali naman, halimbawa mga kababayan, para wag magkalituhan, yung ibang box na nakukuha nyo, DSWD, galing po yun sa national government. Higit sa lahat yung maraming box na nakikita ninyo, City of Manila, galing po yun sa City of Manila. Yung mga bigas at mga dilat naka-plastic, galing po yun sa siyudad ng Maynila at sa mga nagdo-donate sa lungsod ng Maynila. We're really trying to pull. Hinihila namin lahat, hinihigop namin lahat ang mga resources para matugunan natin ang pangangailangan ninyo. Wala na pong problema sa pagbibigay. Ang problema na lang ay yung ibibigay, mga kababayan. Kaya po naging epesyente naman at maraming salamat sa mga barangay officials at maraming salamat sa ating mga volunteer, sa Liga ng mga Barangay, sa MSWD, DEP or Department of Engineering, headed by Engineer Andres, DPS, headed by Kenneth Amorao. Kahit na sa kabila ng merong sumakabilang buhay na bahagi ng pamahalaan na taga-DPS, dala ng pagtulong sa pagbuhat, pag-repack, paglagay sa truck, pag-deliver. Sumakabilang buhay siya. Nakikiramay po kami. We will attend to you as soon as possible. So, mga kababayan, we will try to reach you. We will try. In our own little way. In our own little way. Hindi po namin kayo iiwan. We will be here. I will be here. 24/7, mga kababayan. So, yan po, 100,000 at 2,554 na pamilya na po ang naabot natin. Marami pa. Marami pa. Marami pa. Kaya po, pipilitin namin. As long as the supplies dumating, we will deliver as soon as possible. Huwag nyo na lamang pong pagsisilosan. Hindi po namin iniisip na kung ano ang itsura ng packaging. As long as dumating, we will deliver, mga kababayan. Yan po ang isang bagay na gagawin ng inyong pamahalaang lungsod. Habang binubuhos din natin ang ating atensyon, partikular sa ating health sector. So, sa mga tumulong naman, no, kahapon sa DSWD, nagbigay sila ng 3,500 boxes. Ngayon, nais kong pasalamatan, and I hope you keep it coming, no, sa ating mga donors. Armida Artes, 10,200 pieces, balot. ABS-CBN, Lingkod Kapamilya ulit, 39 boxes, Safeguard, 14 boxes, Mega Sardines, 195 pieces, Bear Brand Milk, 450 pieces, pack of Jollibee, 35 boxes, Rebisco Biscuits, 132 boxes, Great Taste Coffee, 121 boxes, Shampoo Sachet. Sa Philippine Society of Baking, 2,000 buns. Thank you very much po.
Sa Meat Plus Komisaryo, 550 food packs. Greenwich, 200 food packs. Mandawi Foam, 500 pieces of face shield. Coca-Cola, Philippines, 250 cases soft drinks. Philippine Foremost Milling Corporation, 81 boxes of loaf bread. Yan po mga kaibigan, mga kababayan. Yung mga pagkaing live, ibig sabihin ready to eat, ayan po ay dinadala at patuloy na dinadala sa ating mga frontliners, no? Sa barangay, sa pulis at sa ospital. At maraming salamat sa mga individual na ayaw magpakilala na tumutulong at nagpapadala ng pagkain sa ating mga frontliners sa health sector. So, muli, sa ating mga frontliners na nanonood ngayon, sa mga pamilya ng frontliners na nanonood ngayon, lalo na sa health sector, pampubliko man o pribado, I, your mayor, grateful to you. Maraming salamat sa mga frontliners at sa inyong pamilya. On behalf of the people of Manila, thank you very much. Sa mga pamilya na sumakabilang buhay na mga doktor, sila po ay taus-puso naming pinasasalamatan. Someday, we'll do something for them. A fitting recognition to them or for them. Sa mga nagkasakit sa front lines, mag-ingat po kayo. So, sa atin po may mga sakit, mga kababayan, pinanalangin namin na sana hagkan kayo ng kamay ng Diyos na gumaling kayo agad. Sa mga nahihirapan, bigyan sana kayo ng kaluwagan ng Panginoon Diyos at makaahon tayo sa ating kinalalagyan. Again, sa mga frontliners, police, barangay officials, and particularly health sectors, mga doctors and nurse and medical staff, isasama namin kayo sa aming mga panalangin. Sa atin naman mga kababayan sa lungsod, paulit-ulit at hindi naman po ako magsasawang magpaalala sa inyo. Walang magmamalasakit sa ating mga batang Maynila, kundi tayo rin kapwa batang Maynila. Kaya nawa, lagi kong hinihiling ang pakikiisa ninyo. Tulungan niyo po kaming tulungan namin kayo. We cannot do this on our own. We need everybody's cooperation. So muli, hanggang dito na po muna. Antabayanan niyo po ang susunod naming update at huwag kayong mag-alala. Wala tayong ikukubli. Ang ating kainan at ang ating tagumpay bilang mga batang Maynila ay patuloy niyong maririnig at makikita. Magandang gabi. Pagpalain nawa kayo ng Pong May Kapal. Manila, God first. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.